Magandang araw po. Sa ngayon ay pag-uusapan na natin ang panglima sa pitong iglesia sa Pahayag Kabanata 2 at 3 at tayo nga ay nasa pangatlong kabanata na at ang iglesia nating pag-uusapan sa pagkakataong ito ay walang iba kundi ang iglesia ng Sardis. Nais ko lamang pansinin ninyo ang isang bagay mga kapatid sa aking ginagawa na ang aking diin, yung emphasis, ay ang mga katotohanan na nandoon sa teksto, mga mensahe na dapat ay may apply natin sa ating mga pamumuhay. Sa mga ilan na napanood ko na nangangaral tungkol sa mga iglesyang ito, ay nakita ko na marami sa kanila ay higit na pinahahalagan yung tinatawag na historical background ng mga iglesyang ito. Ang bagay na yan ay mahirap idetermina sa ating kapanahunan, sa tagal na ng panahon na lumipas at katulad ng mga nasabi ko sa nakaraan na ilan na nga dito sa mga dati ay siyudad lamang ay malamang ay naging bansa na sila. Maalala nyo ba na nabanggit ko na ang Asia nung araw ay probinsya lamang? At alam natin na sa ating kapanahunan, ito ay kontinente na. Hindi po masama na tingnan natin ang historical background ng mga iglesyang ito. Subalit, isang bagay ang sigurado na hindi tayo nakakasigurado kung gaano katotoo ang mga bagay na ito, lalo na ang mga lugar na ito ay pinagdaanan ng matitinding digmaan sa nakaraan at meron na ring mga pagbabago sa kanilang mga pangalan. Kaya't nakita ko na ang pinakamahalaga na dapat kong gawin sa pangangaral tungkol sa pitong iglesyang ito ay bibigyan ng pansin yung mga mensahe na dala-dala ng mga ibinigay ng Panginoon na sulat sa bawat iglesia. Sapagkat yon ang kanyang nais nang sabihin niya, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches," na nangangahulugan dito sa sulat ng Panginoon na ito ay mayroong sinasabi ang Panginoon, hindi lamang sa mga pitong iglesyang yon, kundi maging sa atin, na sa ating kapanahunan ay ginagamit ang mga sulat na ito para sa kanila. Alam natin ang katotohanan na talagang nag-exist ang mga iglesyang ito. Hindi naman po nag-imbento ang Panginoon at alam natin na ilan dito ay makikita natin na bahagi talaga ng mission journey ni Apostol Pablo. Pero minsan pa, napakaganda na makuha natin kung ano ang mensahe ng Panginoon para sa atin sa bawat iglesia. Agad tayong pumunta dito sa iglesia ng Sardis. Basahin natin ang ipinadalang sulat ng Panginoon sa kanila. Anong uri ng iglesia ang ating pag-aaralan sa ngayon? Ingatan ninyo at pansinin kung ano ang maaari nating itawag sa iglesyang ito ng Sardis. Basahin ko po mula talatang 1 hanggang sa ika-6 na talata. To the angel of the church in Sardis write, "These are the words of him who holds the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your deeds. You have the reputation of being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what remains and is about to die, for I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Remember therefore what you have received and heard. Hold it fast and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will know at what time I will come to you. Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. The one who is victorious will like them be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches." Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, na ingatan ninyo at tignan maigi kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa iglesyang ito at kung ano ang maaari nating itawag sa kanila. Nakita natin sa mga nakaraan at nabanggit ko rin na kalimitan ay kumukuha tayo doon sa negatibong kalalagayan ng mga iglesyang ito, hindi dahil tayo ay fault finder, kundi
Yun ay para makita natin at maisalamin natin ang ating sarili o kaya ang ating iglesia sa pamamagitan nila. At kung papansinin din naman natin, ang bawat iglesia ay talagang iglesia ng Panginoon na minamahal niya, nararamdaman natin ito sa bawat sinasabi niya sa kanila, may concern siya sa kanila, at mararamdaman natin ang bigat sa dibdib ng Panginoon kung gaano niya ninanais ang bawat iglesia ay manumbalik sa tamang landas. Isang bagay din na pakatandaan natin na lahat ng mga iglesyang ito nung una ay talagang fully new covenant churches sila. Nangangahulugan yan, they were genuinely born again, they have the Holy Spirit of God, and they were discipled properly by the Apostle Paul. Naniniwala ako sa bagay na yan sapagkat makikita natin ang concern ni Apostol Pablo sa bawat iglesia na kanyang itinatatag. Kalimitan ay sinusulatan niya ito, binabalikan niya ito, kaya nga may mga mission journey si Paul na first, second, third, and so forth and so on, hindi natin alam dahil talagang si Pablo ay nagpapakita ng concern at alam natin na alam niya kung gaano kahalaga ang discipleship sa mga iglesyang ito. Hindi po siya nag-put up ng mga iglesia para sa kanyang pangalan. Alam niya ang kanyang pananagutan sa Panginoon kung kaya't sigurado ko na inalagaan niya ang mga ito at tinuruan ng tama. So ano nga ba ang masasabi natin tungkol sa iglesyang ito ng Panginoon? Minsan pa ay tatalakayin natin ang sulat na ito ng Panginoon sa kanila gamit ang ating outline. Ano yung ating outline? Ito ay yung mga A's na nakikita natin sa kanila. Ito po ay ginawa ko para madali nating maalala at magamit ang mga outline na ito. Hindi ko po ito ipinagbabawal. Ito ay kaloob ng Diyos sa atin. Kaya kung nais niyong gamitin ang mga ginamit kong A's at nakita niyo na ito ay tama, tumutugma sa ibig sabihin nito, ay gamitin po ninyo. Wala po akong karapatang ipagbawal yan sa inyo. So ang una nating A ay makikita natin sa verse 1. Sabi ng Panginoon sa iglesyang ito, to the angel of the church in Sardis, write, these are the words of him who hold the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your deeds. You have the reputation of being alive, but you are dead. Dito sa verse 1 ay makikita natin ang tatlong A. Ano yung tatlong A? Siyempre, ang unang-una ay yung address. Address ito sa iglesia ng Sardis. Ang Sardis ay isang iglesia situated in a city. So ano ang masasabi natin dyan? Naniniwala ko it was an strategic place para kay Apostol Pablo at malamang para sa banal na espiritu na gumagabay kay Pablo sa kapanahunan yan. Ginagawa yan ng Diyos para sa kapanahunan nila ay marating nila ng mabilis ang bawat lugar sapagkat nais ng Panginoon na abutin ang buong mundo. Yan ang sinabi niya nang ipangako niya ang banal na espiritu, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you shall be witnesses unto me, unto Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the world. Pero kung papansinin ninyo ang mga sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia, ay makikita pa rin natin ang kanyang concern sa mga liblib na lugar din naman. Maalala ko diyan yung sinabi niya sa mga taga-Filipos na minsan na hindi na nila malaman kung nasaan siya. Ako'y naniniwala na sa lugar na liblib si Apostol Pablo sa mga panahon na yan, nangangahulugan niya na hindi niya tinatanggihan ang bawat pinagdadalhan sa kanya ng banal na espiritu. Ang pangalang Sardis o ang salitang Sardis ay 3 beses lamang nabanggit sa banal na kasulatan. 2 rito sa sulat ng Panginoon sa kanila at isa doon sa chapter 1. Kung kaya't wala tayong makikitaan na background ng iglesyang ito. Sa ngayon ay pupunta tayo sa pangalawang A, yung attribute ng Panginoon na sinabi niya, these are the words of him who holds the 7 spirits of God
and the seven stars. So yan po ang titulo ng Panginoon na ibinigay niya sa iglesyang ito. At makikita natin sa ating mga nakaraang pag-aaral na ibinibigay niya ito na may kaugnayan sa kalalagayan ng bawat iglesia. Doon sa maayos na iglesia ng Smyrna, talagang applicable siya positively sa iglesia. Pero yung mga pangalan niya ay pwede palang i-apply ng negative kapag ka ang iglesia ay nawawala na sa kanilang tamang direksyon. Naunawaan ba ninyo mga kapatid? Bawat pangalan ng Panginoon sa banal na kasulatan ay may kaugnayan ng tao. And those titles of the Lord can be applied negatively or positively depende yan sa kalalagayan ng iglesia o kaya isabihin natin ng bawat mananampalataya. The names of Christ can be benefit for the believers, but also there are titles that are very dangerous for the unbelievers or the disobedient or rebels. Ang ibig ko sabihin dyan ay mga mananampalataya na tumatalikod sa Panginoon. Ang ibinigay niya ay who holds the seven spirits of God. Mga ilang beses din binabanggit ang salitang ito, seven spirits of God. Pero alam natin na sinabi ng Efeso 4:4, there is one Spirit of God. And throughout the Bible ay makikita natin na yung persona ng Diyos bilang Espiritu ay isa lang talaga. Pero ano ang dahilan? Bakit niya ibinigay ang pangalang ito o titulong ito as the seven spirits who hold the seven spirits of God? And then later on ay makita natin na sinabi rin niya, and who holds the seven stars. Bigyan ko lang ng konting paliwanag ang ginagawa natin dito. Sapagkat nakita ko na marami sa online ay nag-i-interpret sila ng kanilang sariling pananaw kung bakit ganon. O kaya ay kung bakit yon ang ginamit ng Panginoon na titulo niya. Nakita ko na may mga ilan dito ay pwedeng makatulong, pero meron din mga hindi interpretasyon ng Biblia, kundi interpretasyon ng tao. Yan ang isang bagay na ingatan natin. Meron tayong pamantayan sa banal na kasulatan at ako'y naniniwala na as much as possible na kailangang matutunan at malaman ito ng tao ay kailangan niya itong i-interpret base sa sinasabi lamang ng Biblia. Yun ang una nating titingnan. Pagkatapos noon, kung meron tayong interpretation na hindi malinaw sa Biblia, ay masasabi natin na ito yung pananaw natin, yung insight natin na maaring mali o maaring tama. Ganun po ang tamang pananaw. Huwag nating ipilit na ito lang yung tama at baka kalaunan sa ating pagbabasa ng Biblia ay makikita natin na meron palang ibang interpretasyon ng Biblia sa kanyang sarili. So the best way to interpret the Bible is let the Bible interpret itself. Sa sinabi kong yan mga kapatid ay naniniwala ako na marami ay naniniwala at umaayon. Kung gayon mga kapatid ay napakahalaga na ang isang hermeneutis o interpreter ng Bible ay at least nabasa man lamang niya ng ilang paulit-ulit ng banal na kasulatan. Ano ang punto ko diyan? Sapagkat kung hindi mo nababasa, hindi mo maalala, o kaya ay sabihin natin, walang ipapaalala sa atin ng banal na Espiritu ng Diyos. Because one of the works of the Holy Spirit is to remind us of everything we must have to be reminded. Pero paano tayo i-remind at tuturuan ng banal na Espiritu o i-guide ng banal na Espiritu sa tama kung tayo naman ay wala talagang interes sa banal na kasulatan, lalo na sa kabuuan nito? Kaya doon sa medyo kulang sa Bible reading, hindi man lamang nila nabasa ng kahit 20, 30, 40 times ang banal na kasulatan, minsan ay nagre-resolba sila doon sa kanilang inaakala, doon sa kanilang napakinggan sa iba, at hindi talaga masasabi na diretsahan na galing sa banal na kasulatan. So nais kong ipakita sa inyo ang Bible interpretation regarding this title of Christ, who holds
the seven spirits of God. Bago ko ito bigyan ng application para sa iglesyang ito, nais ko kayong dalhin sa Isaiah Kabanata 11. Isaiah 11. Ganito po ang mababasa sa verse 1 and 2. Isama ko yung 1 para makuha natin yung konteksto at mapag-isipan natin ang sinabi ng Panginoon dito sa pamamagitan ng propeta. A shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots, a branch will bear fruit. Itong talatang ito ay tumutukoy tungkol sa Panginoong Jesucristo bilang galing sa lahi ni David sapagkat siya ay paparito na magtatatag ng hari at siya ang hari na tagapagbigay ng batas ng kaharian ng Diyos. Sa verse 2 ay sabi niya, the Spirit of the Lord will rest on him. The Spirit of wisdom and understanding. The Spirit of counsel and of might. The Spirit of knowledge and of the fear of the Lord, and he will delight in the fear of the Lord. Ituloy ko pa sa verse 3. And he will delight in the fear of the Lord. He will not judge by what he sees in his eyes or decide by what he hears with his ears. Kung titingnan natin dito, ay makikita natin na tila may ipinapahiwatig na may kaugnayan sa seven spirits of God. At ito yung espiritu ng karunungan, ng kaunawaan, ng pagpapayo, ng kapangyarihan, ng kaalaman, ng pagkatakot sa Diyos at ganoon din naman ng tamang paghatol. Na ito ay nanahan sa Panginoon nung siya ay nandirito. Kailangan niya ito bilang nagkatawang tao, bilang tao. When the Holy Spirit came upon him, ay nangangahulugan na kumpleto siya ng kanyang kailangan para mabuhay sa kalooban ng Diyos. Ito yung tinatawag na sevenfold spirits of God. At diyan ay makikita natin na kinailangan ito ng Panginoon noong siya ay nandirito, pero alam natin na ngayon, as he went back to heaven, and as the person of God, and who has the authority, siya ngayon ang may hawak sa pitong espiritong yon na nangangahulugan, kontrolado niya yan at ang ibig sabihin ay maaari niya itong ibigay o kung kanino nararapat at kung kanino niya ito hindi ibibigay. That's why he holds the seven spirits of God. And also he holds the seven stars. Na ang ibig sabihin ng star, mga kapatid, ay ito yung mga anghel ng bawat iglesia o kaya ay messenger ng bawat iglesia. Kung maalala niyo sa nakaraan na hindi ko po ito binigyan ng saradong interpretation sapagkat maaari itong tumukoy sa mga tagapagsalita o elder o leader ng bawat iglesia. So yung pangalawang titulo niya ay nangangahulugan yan na nasa kamay ng Panginoon ang kahinatnan o mangyayari sa bawat iglesia. Gayunpaman ay unang-una sa iglesyang ito na ginamit niya bilang titulo para sa kanila. So ang katanungan po natin, ito bang mga titulong ito ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan, kasiguraduhan o nagbibigay sa atin ng panganib? At ang sagot diyan ay depende. Kung ikaw ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos, you have nothing to fear with these titles. But if you are erring from the will of God, ay nangangahulugan ito na hawak ng Panginoon ang iyong kalalagayan. And I think the same thing ang sasabihin sa iyo ng Panginoon kung ano ang sinabi niya sa iglesyang ito nang sa gayon ay maiayos ang kanilang relasyon sa Kanya. Yun ang purpose ng Panginoon sa bagay na ito. I mean, dito sa Kanyang sinulat sa kanila. Punta tayo sa ating susunod na at ito yung accusation. Nandun pa rin tayo sa verse 1, ito yung last part niya. Ganito ang sinabi ng Panginoon sa kanila, I know your deeds, you have the reputation of being alive, but you are dead. So yan po ang nakikita ng Panginoon na hindi tama sa iglesyang ito.
Ginagamit ko lang yung akusasyon sapagkat sa tao, kahit halata na, kahit proven na hanggat hindi pa nabibigyan ng sentensya, nananatiling suspek ka, merong akusasyon sa iyo. At ito ang ginagamit ko na salita, accusation against this church of Sardis. Sinabi ng Panginoon sa kanila, I know your deeds. At nabanggit ko na sa nakaraan na walang tagong bagay sa Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay. Maaring iba ang sinasabi ng tao sa atin. Pero sa Panginoon, hindi lamang niya kinokonsidera yung ating mga aksyon, kinokonsidera niya yung mga motibo ng ating mga puso. I know your deeds. Sabi niya sa iglesyang ito. At patuloy kong sinasabi sa inyo yung sinasabi ng Hebreo 4:13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him whom we must give an account. At alam natin na tayo ay mananagot sa Panginoon pagdating ng araw sa ating mga gawa at sa ating mga motibo. Nabanggit ang bagay na yan sa 2 Korintos 5:10. Pero isang bagay ang nais kong makita natin dito sa Panginoon. Sa panahong ito, He doesn't need the gift of discernment because He holds the 7 spirits of God. At nandoon na ang lahat, complete yung number na 7. Yun pala ay mahalagang maunawaan natin. When the Bible says 7, most of them, lalo na sa aklat ng pahayag, ay nagpapakita ng completeness of perfectness. That is the number of God. So dito ay nangangahulugan that the Lord, when He ascended, having the victory here on earth, and once again regain the glory which He has before the creation of the world, yan ang prayer niya doon sa John chapter 17 verse 4. Ang tungkol sa kaluwalhatian na nasa kanya na nung kasama niya ang Ama. At ang punto natin dito ay He doesn't need the gift of discernment from the Holy Spirit anymore. He is the one who sees everything. Kung maalala ninyo na si Hagar, nung matindi ang kanyang dinanas sa kamay ng kanyang among babae at nahabag ang Diyos sa kanya, ang ipinakita ng Diyos sa kanya ay He is the God who sees me. He is the God who sees me. And who is He who usually appears in the Old Testament? It was the Son of God, Jesus Christ. Dapat nating maunawaan yan sapagkat yung mga nagsasabing si Kristo ay tao lang, talagang tao siya nung siya ay nagkatawang tao. But before He came as a human, He is God. And now, nung bumalik siya sa langit, having the glory that He has with the Father before the creation of the world, again, He is the one who sees and knows all things. Not by the gift of the Holy Spirit, but by He Himself. So puntahan natin ang sinabing ito ng Panginoon sa kanila. You have the reputation of being alive. Ano po ang connotation nito sa atin? You have the reputation of being alive. But you are dead. Alam na natin ngayon na itong reputasyon na ito ay yun lamang sinasabi ng mga tao sa kanila. Pero ang Panginoong Jesucristo ay hindi nang huhula sa kanilang kalalagayan at maging ang totoong kalalagayan nila. Kapag kasi ay tumingin, alam niya ang tunay na kalalagayan nila. Pero itong iglesyang ito ay nakapagtayo ng magandang reputasyon sa mata ng mga tao. Ano po ang punto ko diyan? Na ang bawat tao ay maaaring makagawa ng ibang reputasyon sa mata ng tao. Pero dapat ang pahalagahan natin ay kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin. So, tatanungin kita, are you building your reputation before the eyes of man or before God? Malala ko yung katanungan sa akin minsan. Hindi ko na maalala eksakto yung tanong sa akin, pero maalala ko yung sinagot ko na sa New Covenant, ang pinakamahalaga na audience natin ay si Lord.
Hindi ang mga tao, sapagkat kaya natin silang dayain, pwede tayong maglagay ng magandang reputasyon sa kanilang mga mata, pero magwawakas tayo sa hindi maganda. Mapapahamak tayo sapagkat si Satanas ay nagtago ng kanyang motibo sa mga anghel pero hindi niya nagawa sa Panginoon. At yan ang isang bagay, naggalit ang Diyos sa mga gumagawa ng magandang reputasyon sa mata ng tao sapagkat nagawa yan ni Satanas. Napansamantala niya siyang nadaya dahil sa kanyang pagkukunwari. Kaya nga sabi ko, galit ang Diyos sa ipokrito, mga nagkukunwari, dahil ganyan ang ugali ni Satanas. Kaya kung tayo ay gumagawa ng reputasyon natin sa mata ng tao pero hindi natin inaayos ang ating mga sikretong buhay, nanganganib ka sa kapahamakan. Ayaw ng Diyos ng ganyang mga tao at ganyan ang nais ng maraming relihiyoso na maging maganda lang ang kanilang reputasyon sa mata ng tao, sapat na sa kanila ang sinabi ng Panginoon doon sa 5:40-41 ng John ay sapagkat itong mga taong ito ay mapagmahal sa kanilang mga sarili na kumukuha sila ng kaluwalhatian para sa kanila. At sasabihin ko sa inyo, ayaw ng Diyos ng ganyan. Sapagkat yan ay pride, yan ay pagiging ipokrito. At nais kong sabihin sa inyo na yung mga mahihilig sa titulo sa mundong ito, alam nyo, iniisip natin wala namang masama dyan. Pero one of those is building our reputation before the eyes of people. Mahilig ba kayong gumamit ng mga titulo na kung ano-anong mga titulo sa mundong ito, doktor, PhD, Master of Divinity, kung ano-ano pa? Mga kapatid, sabihin ko, karapatan nyo yan. Pero yan ay palatandaan na ikaw ay nagbibuild ng iyong reputation. Ang ingatan mo ay yung makikita sa iyo ng Panginoon. Because one of the titles of the Lord Jesus Christ in the Bible is the one who sees me. Nakikita ka ng Panginoon. Nakikita ako ng Panginoon. Walang maitatago sa Kanya. Sa ministry naman ay nakikita ko ang katotohanan ito. Na marami ay gusto nila ng mga hima-himala pero hindi nila emphasis ang kalayaan sa kasalanan. Ako ba ay kontra sa himala? Hindi po mga kapatid, pero makikita natin na sa buhay ng mga apostol, maging kay Apostol Pablo, na unti-unti ay nagda-die down yung mga pagkilos ng banal na espiritu, hindi na katulad ng una doon sa aklat ng Gawa. Unti-unti ay tila nangawala yung mga himala na maging si Apostol Pablo ay maraming karamdaman o may mga karamdaman at ilan sa kanyang mga kasama ay nagkaroon ng karamdaman na hindi inalaw ng Panginoon na pagalingin. Bakit? Mas concern ng Panginoon ang tao ay lumaya sa kasalanan. Pakinggan niyo itong aking sasabihin. Nangangahulugan ba na kapag ka may karamdaman ng isang Kristiyano ay gawa ng diablo? Hindi po. The devil cannot harm you or cannot harm them. Binanggit po yan sa 1 John. The devil cannot harm the believers, the genuine believers. Hindi ko sinasabing lahat. Only the genuine believers cannot be harmed by the devil. Kaya kung meron kayong karamdaman, it doesn't mean that that is the devil afflicting you. Maalala nyo yung sinabi ng Panginoon doon sa unang Korinto 11 na ang dahilan kaya marami ay may mga masasakitin at may mga ilang namatay na ay sapagkat bahagi yun ng disiplina ng Panginoon. So, huwag niyong ipalagay na kung kayo ay may karamdaman, ay sa diablo ka agad. Maliban na lang kung ikaw ay bumalik na sa masamang buhay. Ulitin ko yung aking sinabi, the devil cannot afflict the believers, the genuine believers. Pero it is God who allows sickness nang sa gayon ay maging kasangkapan para umayo sa mga mananampalataya at ganun din naman na patuloy silang mahubog sa wangis ng Panginoong Jesucristo. Do not be mistaken mga kapatid. Ang sinasabi ko rito, a lot of preachers wanted to have miracles in their ministries, katulad ng mga healings, deliverance, patumba-tumba, rather than deliverance from their sin. Kaya kung meron tayong dapat pagdiinan,
ay itong tunay na problema ng tao, yung tago, yung kasalanan na maaring magpahamak sa kaluluwa ng tao. So ulitin ko yung aking katanungan. Mahilig ka ba na itaas ang iyong sarili? Tigilan mo na yan. Ayaw ng Diyos ng ganyan sa kanyang kaharian dahil ganyan si Satanas. Gusto ng Diyos na mga mapagpakumbaba tayo, kaya nga nilalang niya tayo mula sa alabok at kailangan natin ang kanyang banal na espiritu para makagawa sa kanyang kaharian. At wala tayong maipagmalaki sa kanya, ang lahat ng kaluwalhatian ay dapat ibigay, ibalik sa ating dakilang Diyos. You have the reputation of being alive. The next na sinabi niya, but you are dead. You are dead. Ano ang ibig sabihin ng dead, mga kapatid? Spiritual death yan, sapagkat hindi niya na kakausapin. Kung ito ay wala ng pagkakataon, kung ito ay patay na, hindi niya na kakausapin. But this church, many of them were spiritually dead, and God is trying to save them by waking them up. Ang patay sa Panginoon ay ginigising niya. Sa literal ay ginawa niya kay Lazarus. At may mga ilan pa siya na muling binuhay. Pero ang kamatayan ay ginagamitan din ng Biblia ng panggigising. Wake up. Kung maalala nyo, sabi rin ni Pablo doon sa mga taga-Roma 13 hanggang 14, wake up from your slumber. Wake up, wake up. Yan ang sinasabi sa atin ng ilan sa mga sulat ni Apostol Pablo dahil gusto niya na gumising tayo saan? Sa ating tunay na kalalagayan. I-reconsider natin kung ano ang tunay nating katatayuan sapagkat alam yan ng Diyos, alam natin yan kung tayo nagkukunwari at ayaw ng Diyos, ng Panginoon, ng ganyan. Ngayon ay pupunta tayo sa verse 2. Ganito sabi ng Panginoon sa iglesyang ito. Wake up, strengthen what remains and is about to die. For I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Remember therefore what you have received and heard, hold it fast and repent. At yan ay makikita natin ang dalawang A. Ano ito? Authority and advice. Authority and advice. Wake up, sabi ng Panginoon. The same thing ng salitang repent. Wake up means from a dying state. Yan ang sinasabi niya sa nauna nating paliwanag. Doon sa unang talata, wake up, sabi niya doon sa patay. From a dying state, nais ng Panginoon na gisingin ang iglesyang ito. Kahit sabihin pa natin na hindi pa sila tuluyang namatay because they are about to die, pero ginigising sila ng Panginoon sa kanilang kalalagayan. Wake up. He's using His authority. It is a command. Christ commanded us to repent. The other churches were commanded to repent. Now, He is commanding this church. Ginagamit ko yan as His authority na ginigising niya, hindi niya pinapakiusapan. Gayunpaman, alam natin na it is our discretion. If we repent or if we wake up, nasa sa atin pa rin yan. Ibig sabihin, ay pareho yan na umalis tayo doon sa ating kalalagayan at kailangan tayong gumising at lumagay sa tama para na rin sa ating ikabubuti. At ano ang advice ng Panginoon sa kanila? Sabi niya, strengthen what remains is about to die. May naghihingalo pa. Gumising ka lang. Magsisi ka lang. Mabubuhay yan. At sinabi niya, for I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Yan po ang isa sa mga problema ng iglesyang ito. They have the deeds unfinished. Hindi pa kumpleto, kampante na sila, nanlalamig na sila, hindi pa tapos ang labanan, bumigay na sila. Hindi sila nag-persevere, hindi sila kumapit ng matindi sa Panginoon. They just wanted to give up and they are dying. Every time na tayo ay nanganganib sa paglayo sa Diyos, nangangahulugan yan ng pagkamatay sa relasyon sa Kanya. So anong sasabihin sa atin ng Panginoon? The same thing. He will waken us or He will command us to repent. At ano ang pinapagawa ng Panginoon? Sa verse 3, sabi niya, remember therefore what you have received and heard. Hold this fast. Hold it fast and repent.
Remember, meaning, katulad ng sabi ko kanina, itong mga iglesyang ito ay tinuruan ni Apostol Pablo, may magandang tanim sa kanila. Alam nyo, itong mga iglesyang ito, mga kapatid, they started right, but now they are, or some of them, are in the wrong path. Namamali na sila. At ano ang pinapagawa ng Panginoon? Bumalik ka lang doon sa basic mo. Ito ang lagi kong sinasabi. Huwag tayong mahiya na bumalik sa grade 1 kung kinakailangan. Huwag nating ipagpilitan na tama na ito, tumanda na ako rito, dahil baka mali na yung ating pinaggagawa. Alam nyo, lalo na sa mga nagkakaedad, marami tayong makikita sa Biblia na sa kanilang pag-edad na disgrasya sila. That is one of my prayers, mga kapatid, that as I grow old at haba alam ko yung panghihina ng katawan, ng memorya at kung ano-ano pa, dahil ako'y nananahan sa physical na katawan, at ang prayer ko ay ang pag-iingat ng Panginoon na hindi lumayo sa Kanya. Ulitin ko, remember, sabi ni Paul, meaning mayroong tanim sa kanila. Kailangan nilang alalahanin. They must have to go back to kinder if possible. And they must have to hold fast on it, persevere on it, ipaglaban nila ito, sapagkat kapag sila'y lumalaban at hindi bumibigay, tutulungan sila ng Panginoon. But if getting away or dying is a pleasure for us, dying from our relationship to the Lord is a pleasure for us, okay na sa atin, matutuluyan talaga tayo dyan. Alam ng Panginoon kung merong paglaban sa ating kalooban na ayaw nating mangyari sa atin yung bagay na yon, nananangis tayo, we groan deep inside us. Alam ng Panginoon yan. And He will come to help us. So makikita natin at masasabi rin natin ng iglesyang ito ay they have the unfinished deeds. Kinapos sila. Sana huwag tayong kapusin. Straightforward tayo, continue tayo, persevere tayo, and never allow diversions. Tandaan natin, si Satanas, ang Diyos ng sanlibutan ito, ginagamit niya ang lahat ng bagay para tayo ay alisin sa tamang landas, dalhin tayo sa landas ng kamatayan. Pero sana ay maramdaman natin, maaninag natin, ma-realize natin na tayo ay ginigising ng Panginoon sa ganyang kalalagayan, at huwag tayong maging masaya na magpatuloy sa maling landas na yan. Tingnan natin kung ano pang masasabi natin dito. Ulitin ko po yung verse 3. Remember therefore what you have received and heard, hold it fast and repent. At kanina ay sinabi ko sa inyo, Paul is considered to be a wise builder. Meron siyang advice sa 1 Corinthians chapter 3. O kaya sa verse 10, sinabi niya, by the grace of God has given me, I lay the foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. Tingnan niyo si Apostol Pablo. Kaya siya kampante sa kanyang mga ginagawa, sapagkat ginagawa niya ito sa kalooban ng Diyos, hindi para sa kanyang pakinabang, hindi sa kanyang karangalan. And so, ginagawa niya yung bagay na dapat gawin sa bawat iglesia. As a wise builder, meron siyang itinanim na malalim sa kanila, nang sa gayon ay hindi siya mananagot sa Panginoon. Tingnan niyo ito mga kapatid. Sa mga kapwa ko, mga tagapagturo, mga pastor, mga nangangaral, we must have to be wise. Minsan lang at kakaunti lang ang panahon na tayo ay makinabang sa ating mga ginagawa kung yun ang ginagawa natin. Pero hindi dapat, sapagkat nandiyan tayo upang maglingkod, kasangkapanin ng Diyos sa iba, kailangan ay maging wise tayo, kailangan ay tama ang ating ipinapakain sa ating mga tupa. Pag yan ay mali, madaling tangayin yan ng sanlibutang ito. At ganoon din naman na madaling dayain ng dyablo kapag mabuhay ang ating inilagay na pundasyon. Sa ngayon ay punta tayo sa verse 4. Sinabi ng Panginoon sa kanila, but if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know that at that time I will come to you. Now, tingnan niyo ito mga kapatid.
Ang tawag ko rito sa ating pang-anim na A ay alteration. Ano yung alteration? It is the correction, chastisement, or castigation para maayos at magising at magsisi ang iglesia. Now, lahat ng gagawin ng Panginoon sa kanyang iglesia ay dala ng kanyang pag-ibig. Everything because He is a God of love. Kung hindi man ito direkta para sa personal na buhay ng isang tao, ay gagamitin niya yon para sa iba na ipapakita na ginawa niya ito dito sa taong ito dahil mahal niya kayo. At nais niya na makakuha tayo ng aral sa ginawa niya sa mga tao na kanyang pinarusahan. Nakukuha ba ninyo ang ibig ko sabihin? Kung merong ginagawa ang Diyos sa buhay mo, it is out of His love. Because a discipline from the Lord is God's love. And that is not pleasant. Masakit yan kapag nagdisiplina ang ating Ama. Ngayon, kung ayaw mong pagdisiplina, pag-ibig pa rin niya yan sa iba na ipakita niya na ganito ang gagawin niya sa mga tao. Ganyan ang ginagawa niya sa iglesyang ito. Sabi niya, but if you do not wake up, I will come like a thief and you will not know what time I will come to you. May mga ilang bagay tayong katotohanang makikita rito na ang Panginoon ay nagbibigay ng babala bago siya gumawa ng isang bagay. Pero kapag ka natutulog ka, ibig sabihin ay walang kwenta, hindi mo tinetake seriously ang kanyang babala, so darating siya na parang tago. And likewise, alam niyo ang Panginoon, gusto niya na aware tayo sa kanyang mga ginagawa. Alam natin na maging sa pagdating ng Panginoon, He will come like a thief sa mga natutulog, nagpapatuloy sa kasalanan. Parang gabi sa kanila. Pero doon sa mga anak ng Diyos, ay alam nila na parating na ang Panginoon. Gusto kong dalhin tayo sa unang Tesalonica 5 at ipakita sa inyo ang katotohanan yan. Sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5, beginning verse 1. Now, brothers and sisters, about times and dates, we do not need to write to you. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Will come like a thief in the night? While people, hindi tayo yan, people, are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. But you, sa mga mananampalataya, but you, brothers and sisters, are not in darkness, so that this day will surprise you like a thief. Malinaw po diyan na sa mga anak ng Diyos, sa mga pinili ng Diyos, na hindi namamalagi sa kadiliman, yan ang sabi niya rito, ang mga gawa at pagdating ng Panginoon ay alam nila. Hindi sila tulog. Sa bagay na yan ay maisalamin muli natin ang ating mga buhay kung saan tayo sa dalawa. Tayo ba yung tutulog-tulog, hindi tayo aware na paparating na ang Panginoon, na meron siyang gagawin, baliwala sa atin ang kanyang mga ginagawa. Mga kapatid, it's time for you to wake up from your slumber. Pag naratnang ka ng Panginoon na tulog at hindi handa, para kayong 5 hangal na birhen sa Matthew chapter 25. Punta tayo sa verse 4. Sinabi niya, yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They walk with me dressed in white, for they are worthy. Ang ganda po nito mga kapatid. This is our 7th A. Ikapitong A. And this is an approval. Approval ito ng Panginoon. Thumbs up ng Panginoon sa iglesyang ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. The New Covenant Church ay talagang maganda yan. They are from wonderful church to getting wrong. Samantalang tayo, nagising tayo sa mali. Pero may pag-asa tayo kung tayo ay gigising, tutulungan tayo ng Panginoon na makaunawa sa tama. Ano ang sabi ng Panginoon sa iglesyang ito? Yet you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. So, imaginin natin ang Panginoon na tumitingin siya sa madla, maraming tao, and nakikita niya yung mga ilan doon na naninindigan sa kanilang pananampalataya na hindi nila minamantyahan ang kanilang puting kasuotan. They were few
but they were approved by God. Kaya kung ikaw tumitingin ka lang sa karamihan sa tao nakabase ang iyong pananampalataya sa dami ng tao, mga kapatid, nasa danger zone ka. Tinignan ng Panginoon ang mga iilan lang. They were the remnant who have not soiled their clothes by remaining faithful to the Lord. So ito ang challenge sa atin eh. Pwede pala na kahit saan tayong iglesia ay kung nakikita natin na hindi na tama ang marami, yan ay kung alam natin ang tama, ay maninindigan tayo sa tama, ingatan natin ang ating mga sarili, at ang Diyos ay ihihiwalay niya tayo. We will become the remnant for God. At yan ay kalugod-lugod sa Diyos. So kung tatanungin kita, ikaw ba yung iilan na hindi mo minamantyahan ang iyong damit o kasuotan sa Panginoon? That is righteousness. Alam natin na binigyan tayo ng katuwiran ng Diyos. Pero kung babasahin niyo naman ang pahayag 19:7 at 8, ay iniingatan natin sa pamamagitan ng mga paggawa ng tama ang puting kasuotang yan. At yan ay nakikita ng Panginoon at tinutulungan tayo at hinihiwalay niya tayo sa mga bulok sa ating kapanahunan. Sa ngayon ay pupunta tayo sa verse 5. The one who is victorious will like them be dressed in white. I will never blot out their names from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and His angels. That is the assurance. Kung tayo ay manindigan at magtagumpay sa labanang ito, sabi ng Panginoon, hindi ko aalisin ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Diyan ay makikita natin. It is a threat na pwedeng burahin ng Panginoon ang pangalan ng mananampalataya sa aklat ng buhay. Tingnan niyo ito mga kapatid, hindi po ako nandadaya at masama ang mandaya. Pero kung sasabihin natin, hindi naman yan buburahin ng Panginoon kasi nanatili na yan, sinulat niya na yan. No, kayang burahin niya ng Panginoon. Meron siyang pambura. Kaya nga sinabi niya, I will never blot out if they are victorious. Ibig sabihin ay nakikipaglaban sila, they are giving the 101%, trying their best. Yan ang hanap ng Panginoon sa atin. Hindi yung galing natin, kundi yung pagsisikap natin na umaasa tayo sa kanyang biyaya para sa ating katagumpayan. Victorious are the people who persevered. They will come out from that fire na nalinis sa lahat ng dumi at mantya sa kanilang mga sarili. So, makikita natin dito that there were those who will be blotted out from the book of life. But the Lord wants us that our names will remain in the book of life and we will walk with Him dressed in white and shall be acknowledged by Him before the Heavenly Father and the angels. Now, punta tayo sa pangsyam na A. Ito yung amplified. At ang sabi niya sa verse 6, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Again, tingnan natin, may tenga pa ba tayo? Nakakapakinig ba yan? Yun ang tanong. At meron ka bang puso na naaapektuhan sa iyong napapakinggan? Nako-convict ka pa ba? O ngayon ay pagtatanggol mo ang hindi tama mong kalalagayan, sasabihin ko sa iyo, you will be endangered. So ano ngayon ang maipapangalan natin sa iglesyang ito? O maitatawag natin sa kanila? Mari natin silang tawagin, the dead church. Pero mula dyan sa patay na iglesia na yan, sa natutulog na iglesia na yan, we can become the remnant kung tayo ay nagsisikap at nagiging tapat at lumalakad sa landas ng buhay. At kung tayo ay nagkasala at nahulog sa katulad ng mga kasama natin na nangamatay, then we can repent and we can wake up because God is a God of the living and not the God of the dead. Nawa po yung mga titulo ng Panginoon na who holds the 7 stars. He can give the Spirit back to us and we will become alive. And also, His title as the one who holds the 7 stars ay pwede niya itong
hawakan bilang pag-iingat at hindi yung pababayaan na dahil ayaw nating umayos sa ating kalalagayan. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. Magandang araw po sa bawat isa.